Diretso na po tayo. Again, good morning po sa inyo at again, it's my honor para i-share po ang word ng Lord today dahil alam ko talaga na kailangan talaga natin ng word. Okay, so kung titingnan mo, today is the last day of November. Bukas lang, magpapalit na naman tayo ng buwan. Pero kung titingnan mo from January until today, ano yung mako-consider mo na biggest lesson 2025 has taught you? Meron ba? May naisip ka ba na ano ang itinuro sa akin itong 2025? Kasi the end of this year is nearing, it's fast approaching. Di ba? At masasabi mo na ito yung biggest lesson ko ng 2025. Meron ba? Sige nga po, I'm giving you a moment to reflect. Ano nga ba talaga yung biggest lesson ng 2025 na tinuro sa akin? Praise. Ayan. So, check. Mic test. Okay. Kaya, may naisip na po ba kayo na biggest lesson ng 2025? So kagaya nga po ng sabi ko sa inyo kanina, ito pong passage na to, itong ating sermon text ngayong umaga, ito po ay exhortation ni Apostle Paul sa mga Galatians to encourage them to persevere. 'Di ba? Sabi nga natin, well, of course, one of the evidence na talagang tayo ay nasa pananampalataya kasi sabi rin naman ng Bible, i-test natin yung sarili natin whether we are in faith. So, one of the evidence na talagang nandun tayo sa pananampalataya ay tayo po ay nagpapatuloy. Okay? Now, this exhortation na ating pong pag-uusapan ngayon, meron po kasing promise in persevering. Persevering doon sa mga efforts natin in persevering. Okay? So, samahan niyo po ako. Please join me in reading yung ating pong text ngayong umaga. By the way, ang title po ng ating sermon ngayong umaga is Your Faithfulness Has a Future. So, do you agree na pino-forge ng faithfulness natin yung future natin? Na even sa mga bagay na inaasahan natin, yung mga goals, yung mga dreams natin, syempre, alam naman natin, if we are faithful, mararating natin yung finish line eh. So, pino-forge talaga ng faithfulness talaga yung future natin. Okay? So, please join me in reading Galatians chapter 6, verse 9. In New Living Translation. Okay, sabi po dito, so let's not, sabay-sabay nga po natin basahin. Okay, ayan. Okay, 1, 2, 3. So let's not get tired of doing what is good. And just at the right time, we will reap a harvest of blessing if we don't, amen. So yun po yung sinasabi natin na your faithfulness has a future. Okay. Now, ito pong encouragement na to was a direct response to the Galatians. Kasi nakita ni Apostle Paul yung struggle nila eh. So, he exhorted to these people na kailangan kayo magpatuloy. Ano man yung mga struggles. Be true to your faith. Even facing mga discouragement or any conflicting. So, kailangan daw tayong magpatuloy, mag-persevere. Ayan. So, now, my first question today is, na-experience yun na po ba? Have you ever been on a long journey? Alam nyo, meron siguro yung mga frequent traveler dito, no? If you're a frequent flyer or even traveler, na talagang meron, kung pupunta ka from Manila to province or ikaw ay mag-abroad, you'll experience talaga yung long journey.
Okay. Pero itong ating pong topic ngayong umaga, hindi ito basta-basta journey. And have you ever been experienced yung being tired? Napagod? At yung pagod na hindi kaya ng i-rest ng tulog lang, na meron kayong ganong karanasan, yung napagod ka kahit itulog mo, hindi mo na, parang hindi nagkaroon ng rest. Hindi kayang i-fix ng tulog yung pagod na yon. Kasi alam niyo po, ang pag-uusapan natin ngayon is yung soul deep tiredness. Hindi basta-basta physical tiredness. Kasi napapagod tayo inside. Napapagod yung soul natin. Napapagod tayo emotionally, di ba? Kaya nga sinasabi nung iba, wala, pagod na ako. Pagod na yung damdamin ko. Di ba? So, ito yung sinasabi natin na hindi to kayang i-fix ng tulog. Kasi pagising mo, nandun pa rin yung pakiramdam ng tiredness. And then, kahit na anong gawin mo, the farthest you go, nandun pa rin yung nagwi-whisper sa ears mo na siguro mas maganda mag-give up ka na lang. Siguro mas maganda mag-surrender ka na lang o just turn back. Bumalik ka lang doon sa dati. Marami pong mga ganun sa atin. Many of us are on a journey na kagaya nun sa mga sandaling ito. Hindi ko po alam kung sino sa atin, pero I believe meron sa atin na nakakaranas ngayon ng mga ganun. It's the journey of, sabi doon sa passage na binasa natin, wag daw tayong magsasawa. Di ba? Ulitin po natin, sabi dito sa passage natin, let's not get tired of doing what is good. Okay, so because of that soul deep tiredness, marami po sa atin nandun sa journey of giving up. It's the journey of doing good, of being faithful. Marahil siguro, you've been praying, napakatagal mo na nagpe-pray ng breakthrough, pero hindi pa rin dumadating. You've been serving in ministry, pero ba't parang wala naman atang nakakapansin sa akin? You've been sowing seeds of kindness. You've been sowing seeds of generosity, of patience into your family, even in your job, and most of the times in your ministry. Pero pag tiningnan mo yung life mo, parang iba yung nangyayari. Parang wala atang pagbabago. Para bang yung distance between your faithful sowing at saka yung visible harvest, parang ang layo. Tapos nandiyan pa yung enemy. Diba? The devil whispering in your ears at sinasabi niya na, kita mo, it's not working. Diba? Pa-church ka pa. Diba? Pa-pray ka pa. See how the devil condemn us. Diba? So it's not working, sabi ni devil. God has forgotten you, nakalimutan ka na. Diba? Your efforts don't matter. So mas maganda, mag-give up ka na lang. So, mga kapatid, kung kayo po yun ngayong umaga, if you are that today, if you're tired, discouraged, at handa ka nang mag-give up, meron word ang Lord para sa inyo today. Ito pong Galatians 6:9. Pwede po ba pa-request ng Tagalog version nito? Tingnan natin. Kasi maganda rin yung Tagalog version nito Galatians 6:9. Sabi kasi sa English, so let's not get tired of doing what is good. And just at the right time, we will reap a harvest of blessing if we don't give up. Sabi po sa Tagalog nito, kaya huwag tayong magsasawa. Totoo ba na by nature tayo mga tao madali magsawa? Dali, no? Dali tayo magsawa sa maraming bagay. Dali nating magsawa. Gusto natin palit na lang ng palit. Di ba? And sabi ko nga po, giving up is mas madali gawin kaysa magpatuloy. Do you agree? Mas madali. Ayoko na. Ayawan na. Sawa na ako.
Pero dito sa passage na to, in the context of this passage na binasa natin, sabi dito, wag tayong magsasawa sa paggawa ng mabuti. Amen? Kasi alam niyo po, yung paggawa ng mabuti, yan po ay bunga ng ating kaligtasan. Hindi tayo naligtas dahil tayo ay mabuti o gumawa ng mabuti, pero yan po ay fruit ng ating repentance. Fruit po yan ng ating salvation, yung paggawa ng mabuti. Dahil sa tamang panahon, matatanggap natin ang ating gantimpala, so merong reward. May blessing. Kung hindi tayo susuko, kaya talagang mga kapatid, meron talagang future sa faithfulness. Ito yung sinasabi nitong passage na to na kung hindi tayo susuko, merong gantimpala. So ito pong binasa natin na to isn't just a nice sentiment, but it's a divine promise. Pangako po ito ng Panginoon. Ito po ay isang assurance that at the right time, or the right time is coming. Ibig sabihin, meron pang dadating na blessing. Meron pang right time. Best days are still yet to come. So today, ito pong katotohanan na to, I pray na ito po'y mag-anchor sa soul natin to stay strong because your faithfulness has a future. So, tingnan po natin, point by point, yung sinasabi nitong passage na to para sa atin. First, point number 1, ito po ay unang-una, makita natin meron ditong warning against tiredness. Kaya nga sabi doon sa unang praise is, let us not get tired. Okay, so ito po ay babala laban sa pagkapagod. Huwag daw tayong manghina. Kasi marami talaga sa atin, pinanghihinaan talaga tayo. We feel disappointed, we feel frustrated, di ba, pag hindi nangyari yung mga inaasahan natin. Pero dito, si Apostle Paul, ginamit niya itong word na to specifically, yung word na tired, kasi totoo naman talaga. Talaga namang marami naman talaga tayong kapaguran. Pagod na tayo magtiwala, di ba? Pagod na tayo umasa, pagod tayo physically, mas pagod tayo emotionally, di ba? So, alam niyo ba na itong word na tired, ginamit ni Apostle Paul, which means to lose heart. Ibig sabihin nito, don't lose heart. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Diba? Huwag kang manghina. Huwag kang magsasawa. Do not grow faint. Do not be exhausted to the point of giving up entirely. Diba? Yung talagang sumuko ka na. Wala na, ayoko na, ayawan na. So ito po ay hindi basta-basta lang being little tired. It's the kind of fatigue. The kind of fatigue that makes you want to quit. Meron po ba, may karanasan ba kayong ganon? Dahil nagsawa ka na, nag-quit ka na entirely. At papansinin niyo po itong passage na to, nagli-lead yung ating weariness, kasi the word weary and tired, medyo magkaiba talaga yun Okay, so yung tiredness more on physical pero yung weariness, yun inside yun diba? So, mapapansin po natin na yung ating tiredness leads to not doing good. Not doing good that comes from the righteous effort. So, dito pa lang pinag-uusapan dito dahil pag tayo ay nagsawa, pag tayo ay nag-give up, because of the frustrations, because of the disappointments, because of the failures, because of the mistakes, ang nililid nito sa atin ay yung paggawa ng mabuti. Paggawa ng mabuti, ibig sabihin, church, yung mga righteous effort natin. Kaya mapapansin mo, pag ang tao ay nag-give up na, especially sa kanyang mga spiritual battles, yung kanyang righteous effort, nag-give up na din. Hindi na nag-church, hindi na siya nagpe-pray, hindi na nagbabasa ng Bible, di ba? It's the fatigue. It's the fatigue. Hindi siya basta-basta tiredness. Kasi pag pagod ka naman physically, itulog mo lang,
paggising mo, okay na di ba? Parang yung mga nag-encounter, di ba? Puyat tayo, pagod, nag-serve. Pero, syempre, happy naman yung heart natin. Nung itinulog natin, okay na ulit. Refresh, recharge. Pero iba yung yung tiredness na sinasabi dito sa Bible na to eh. Kasi meron pong mga may tiredness na nagli-lead para mag-stop tayo in doing good. Okay, para bang isang magulang na fatigue ka na for praying sa iyong anak, ang tagal ko nang pinagpe-pray ang anak ko, 20 years, di ba? Parang ganon. It's the exhaustion of yung mga workers, mga leaders sa church serving, tapos nagsiserve siya, parang yung pinagsiservan mo, parang mga ungrateful people pa. Diba? Parang nakakaranas ka ngayon ng emotional tiredness is the drained feeling of the individual. Diba? Na parang you're fighting with a chronic illness. Para bang nakakasawa. Meron nga ako narinig minsan sabi niya, kasi alam niyo po, pag tayo ay Kristiyano, no? Tayo po ay mananampalataya, makakaranas ka talaga that some people will abuse your faith. Akala nila perpekto ka, akala nila anghel ka, and they will abuse your faith. Diba? So ngayon meron ako narinig, sabi niya, alam mo pastor, parang nagsasawa na akong maging mabait. Diba? Meron ganun, diba? Yung parang dahil alam nila na ikaw ay Kristiyano, and then they expect you to be all the time, to be kind, di ba? And then parang inaabuso nila yung kabaitan mo. Amen ba yon? Totoo ba yon? Totoo po yon. Makakaranas po kayo ng ganon. Na sabi niya, parang nagsasawa na ako maging mabait. Di ba? Kaya ngayon, merong mga iba naman, wala dito nun, di ba? Nangyayari because of the frustrations and disappointments, bumabalik sila dun sa dati nilang gawain. Diba? Kaya nga sabi na, huwag kang magsasawang gumawa ng mabuti, sabi ng Bible. Nga lang, dahil nga sa mga frustrations, at tagal mo na nagpe-pray, wala pa yung breakthrough, nagsiserve ka naman, di ba? Ginagawa mo naman ito, pero iba yung nangyayari sa paligid mo, so nakaka-frustrate. So sabi niya, bumalik na lang ako sa dati kong gawain, yung mga bagay na isinuko na niya dati, babalikan niya ulit. Di ba? Kasi parang sabi nga subukan ko na lang ulit ito. Diba? Baka nandirito yung solusyon. So this tiredness is real and legitimate. It's a legitimate feeling. At maniwala po kayo, hindi naman po ito lingid sa kaalaman ng Diyos. Even the Bible is our testimony na sabi nga ng Bible, di ba, yung ating pong mga nararamdaman, yung ating mga afflictions, yan po ay ramdam ng Diyos. He knows your pain. He's not dismissing itong ating mga nararamdaman. He's acknowledging and kaya nga siya nagbigay sa atin ng warning dito sa Galatians 6:9. Actually, kung ipaparaphrase po natin itong Galatians 6:9, it also says, sabi dito, kung sinabi ng Galatians 6:9 na wag tayong magsasawa, ipaparaphrase mo to, sinasabi din dito na wag nating hayaan na yung ating feeling become our master. Kasi minsan, gawa lang tayo ng gawa ng isang bagay dahil ito yung nararamdaman natin. Hindi, ito yung nararamdaman ko, ito yung gusto kong gawin. And don't let this fatigue dictate your future. Kasi alam naman natin sa bawat gagawin natin, in every action, there is a reaction. Diba? In every seed na we sow, meron po itong reaping. So, alam ng Panginoon. He knows that the greatest danger is not the struggle, but the surrender in the middle of it. Amen? Alam naman ng Panginoon. Alam ng Panginoon yung feeling natin. Hindi niya to dinidismissed. Pero alam din ng Panginoon talaga, kaya nga binibigyan niya tayo ng warning Di ba? Alam niya na hindi naman yung struggle. Hindi yung struggle yung greatest danger. But yung sumuko tayo sa kaligitnaan po ng ating mga pagsubok. Yun talaga yung greatest danger. So that's the first point.
ang ating pong first point ngayong umaga is binigyan tayo ng warning about or against tiredness. So wag daw tayong magsasawa, wag tayong mapapagod. In what? In point number 2, sabi dito, the promise of at just the right time. Diba? Doon sa binasa natin. Now, dito po, makikita natin dito yung counterweight of weariness or tiredness. Meron namang promise of harvest. Diba? Pero pay attention po doon sa timing. Okay. So, merong timing dito na hindi naman sinabi doon sa binasa natin na yung harvest ay immediate. Or the harvest is on the next day agad. But, church, ito po ay itong at just the right time. Kanino bang, whose right time? Time ni Lord. Meron talagang right time ang Panginoon. Alam niyo po, as Christian, ako ay realize na talagang ang Diyos talaga is not a God of urgency. Hindi talaga siya nagmamadali. Alam niya Alam niya yung pangangailangan mo. Pakisabi nga po sa katabi mo, alam ni Lord ang pangangailangan mo. Pero alam din niya kung kailan mo kailangan. Tama? Alam mo si Lord, as you walk with Him, yung relationship mo nag-grow, yung knowledge mo sa Kanya is lumalalim, mas maintindihan mo talaga, He's not a God of urgency. He's a God of harvest. Diba? Meron nga lang right time kay Lord. Alam niya kung kailan dapat. Okay? Now, isipin niyo po ang isang farmer. Okay? Ang isang farmer, pag yan po ay nagtanim, okay, hindi naman siya nagtatanim tapos bukas, pagising niya ng maga, ididig niya, titingnan niya kung anong nangyayari, kung lumalago o lumalaki na yung kanyang tanim. Di ba? Meron pong proseso. May process Kailangan mo munang diligan, alagaan, tanggalin yung mga tinik sa paligid, yun pa, prayer, faith, di ba? So ganon. And then makikita mo, it sprouts. Unti-unti. So the farmer trusts the process. And he also trusts the seasons. Kasi alam ng farmer kung anong itatanim niya in this season. Diba? Hindi siya pwede magtanim ng isang crop na alam niya naman na tagbagyo ngayon. So alam niya, he trusts the process, he trusts the season, and alam niya rin alam niya yung mga pwedeng mangyari sa kanyang pananim. Though ngayon nga, because of yung tinatawag nating climate change, medyo nahihirapan yung mga farmers natin. Kasi bigla-bigla na lang nagpapalit yung weather, di ba? So, pero ganun pa man, ano pa rin sila, clear pa rin yung kanilang understanding. So, dapat po ganun din tayo. Titingnan natin yung sinasabi dito ng Bible na right time. And that right time is time ni Lord yun. Amen? Kasi yung right time, engineered po yan ng sovereignty of God. Siya yung nag-orchestrate ng bagay-bagay. Diba, alam niyo po, sa totoo lang, again, in my experience bilang Christian, madali naman ni Lord, mas madali kay Lord yung i-bless tayo materially. Okay, though hindi naman mahirap sa Kanya because He's God, nga lang siyempre, because God has given us free will and freedom of choice, kaya medyo mas natatagalan pag tao ang pinagpe-pray mo. Kasi kailangan niyang i-soften yung heart ng tao na yun. Diba? He's God. Just one click, kaya naman niyang baguhin yun Kaya lang, syempre, may freedom of choice ang tao Kaya kita mo, di ba? Yung taong pinagpipray mo, medyo natatagalan. Tama? Pinagpipray mo, tagal ko nang pinagpipray na ma-invite siya sa church, pero ito na pala yung right time. Amen? Pinagpipray ko itong tao na ito mabago, pero imbis na makita kong magbago, lalo atang lumalala. Di ba? Pero, ganun pa man, don't give up praying. Kasi at the right time, yun yung sinasabi natin, may tamang panahon si Lord Di ba? So, that's another thing na na-realize ko doon sa right time na yon. Hindi lang pala, dahil alam ni Lord kung kailan mo kailangan, doon sa process ng right time na yon, binibuild din ng Lord yung character natin in the waiting. Kasi hindi lang tayo madali magsawa, mainipin pa tayo. Tama ba?
Mainipin. Sino dito yung pagka-traffic naiinip? Pag Pilipino ka, dapat sanay ka na sa traffic. Amen? Sanay ka na. Yun nga lumipad ka papuntang Hong Kong, isang oras at kalahati lang. Pumunta ka ng Pasita, 2 oras eh. Di ba? Tama ba? So, binibuild din yung character natin in the waiting. Kasi, masyado tayong, yung patience natin in waiting talagang parang, lalo na yung nabasa ko just recently. Nakalimutan ko lang the right words eh. Pero yung sabi, pag meron ka daw kausap na tao, in this generation, yung attention span from 50 seconds ata naging 37? 37 seconds na lang ang attention span. Kaya pala pag may kausap kang ganyan, maya-maya lumilipad na yung utak. Bilang mo 30, kaya samantalahin nyo na po, 30 seconds lang kailangan. Masabi mo na yung gusto mo doon sa tao. Dahil after 30 seconds, mawawala na yan sa'yo. See? Ganun na yung patience ng mga tao ngayon. Maigsi na. Pero kay Lord, church listen ha, alam ko, matagal na yung pinagpe-pray mo, pero wala pa yung breakthrough hanggang ngayon. Matagal ka nang umaasa na itong tao na to talaga ay baguhin ng Panginoon. Pero, church, ang buong katotohanan, in God, the delay is not denial. Hindi porke hindi pa nangyayari ay no na kay Lord. Amen. Yung silence ng Diyos doesn't mean He's absent. Meron lang pala siyang pine-prepare. Meron lang tinatawag na divine preparation. Kasi nga meron tayong tinatawag na in His time. And in His time, He makes all things beautiful. Pag yan ay time ni Lord, beautiful yan. Amen? Wow. Kaya mga asawang lalaki, tingnan mo yung asawa mo. Tingnan mo yung asawa mong babae. Di ba dahil time ni Lord, beautiful? Tama? Beautiful, di ba? Pero, church, kidding aside, pero totoo po yon. Alam nyo, ulitin ko, Kristiyano na po ako for the last 46 years. At napakarami ko nang naranasan with my relationship with my Creator, with our God. Talagang nakita ko talaga yung timing niya talaga is importante. Talagang kailangan mo lang talagang kumapit doon sa timing ng Panginoon. Kasi meron process. May process. Yung silence niya, hindi nangangahulugan, absent siya. Ito tingnan nyo Porque walang nangyari sa iyo ngayong araw na to, hindi nangangahulugan na hindi present yung danger. Present lang si Lord, kaya hindi tayo napunta sa danger. Amen ba yon? Yun po yun. Hindi nangangahulugan, walang nangyari sa yung araw na to. Ang galing mo mag-drive. Diba? Ang galing mo sumakay ng tricycle. Uy, wala nangyari sa akin. Kasi ang galing ko sumakay. Hindi po. Kaya lang walang danger kasi present si Lord. Amen. Amen ba yun? Palakpakan nga po natin si Lord. Kaya po yung mga luha ninyo, hindi po masasayang yan. Hindi po masasayang yon. God remembers every kindness na itinatanim mo kahit walang nakakakita. Pag binasa mo ang Bible, especially in the book of Revelation, there are so many books. Recorded ng Lord lahat ng mga ginagawa natin, especially the act of obedience and act of faith. Hindi nakakalimutan ng Panginoon yung faithfulness natin. And church, kaya sabi ng Bible, huwag tayong magsasawa at just the right time. Diba? Meron talaga. Meron talagang tamang panahon eh. Basta gawin mo lang ang pinapagawa ng Panginoon. And of course, most especially dapat yung ginagawa mo at yung hinihingi mo, this is in alignment with the will of God. Okay? Kasi
Kung hindi naman ito naka-align sa will ng Lord, wala ka talagang aasahan. Okay, dapat naka-align lahat ito sa will ng Panginoon. And next point number 3 is, siyempre, the call to steadfastness. So, sabi kanina, do not give up. At just the right time, dito sa point number 3, we will reap a harvest. Ito gustong-gusto niya na. Ito na yung gustong-gusto natin, di ba? Harvest lagi. Amen. Harvest of what? Of blessing if we don't give up. Pero meron bang harvest kung walang itinanim? By principle, pag ikaw ay humarvest nang wala kang itinanim, posible yun. Tama. On the personal account, dapat meron kang itinatanim para meron kang aanihin. Di ba? Huwag kang umasa na mag-harvest ka, wala ka naman itinanim. Di ba? Gusto mo mahalin ka, hindi ka naman nagmamahal. Gusto mo people will be kind sa'yo. You know what's the definition of kindness? You treat other people right. Gusto mo itrato ka ng tama, pero hindi mo sila tinatrato ng tama. Because it's the principle of sowing and reaping. Pag may itinanim, may aanihin. That's the principle of Bible. Sabi ko nga, alam niyo po, habang nag-worship ako kanina, as your pastor, nagkaiba lang naman tayo mga kapatid ng calling. Iba lang yung calling ko, iba lang din yung calling. Pero iisa lang ang tingin sa atin ng Panginoon, anak tayo ng Diyos pare-pareho. And even sabi ko nga po, my testimony, walking with God for the last 46 years, wala naman akong different set of rules. Yung Bible mo at saka Bible ko, pareho din. Pag sinabi ng Bible natin na kailangan tayong walk by faith, kailangan ko rin mag-walk by faith. Hindi sinabi dito, pastor, ikaw exempted Hindi. So kagaya nyo rin po ako, meron din akong mga tiredness. Meron din akong mga weariness. Meron din akong mga prayers na hanggang ngayon hindi pa sinasagot. Pero I don't give up. Kasi alam ko, at just the right time, I will reap the harvest of blessing. Kung hindi ako, give up. Amen? Kasi yun yung tawag sa atin ng Panginoon. The call to steadfastness. Kasi ito yung part natin. Yung part natin is, wag tayong mag-give up. Diba? At saka ang anak ng Diyos, hindi basta-basta yan nag-give up. Amen? Ano tayo Kung sabi nga nila, kung ang mga Pilipino daw resilient, how much more kung Pilipino kang Kristiyano? Diba? Resilient tayo. Biro mo, dumaan lang ako namang signal kung ano signal, earthquake, everything. Pag manood ka ng TV, lumalangoy na, nakangiti pa Diba? Ganun ka-resilient ang mga Pilipino. Di ba? Meron yung kaninang umaga, di ba? Mga Pilipino, talaga meron silang silent battle. Di ba? Habang bumabaha, may hawak-hawak na battle na gano'n. Church, this is our part. Nakasalalay po yung promise ng Panginoon, yung harvest ng Panginoon. Kung hindi tayo mag-give up. Kung tayo ay nagpe-persevere. Kasi sa totoo lang, mas madali naman talaga ang mag-give up But it's an active choice. Choice natin yun kung tayo magpapatuloy o tayo ay mag-give up. Pero but not giving up, hindi naman nangangahulugan na magmadali tayo. Diba? Kasi sabi ng Bible, do not give up daw Kasi at the proper time, I will reap my harvest. Hindi rin naman sinasabing magmadali tayo. Dapat yung pace natin, pace lang ng Lord. It means to simply just stay. Stay. Ano sabi ng Bible? Still o be still. Know that I am God. Sa yung pag-i-stay, alam mo, merong Diyos na kumikilos behind. Diba? So, ano ibig sabihin nito? Church, it means to take one more step. To pray one more prayer. Diba? Kasi, ayoko na mag-pray. No. Pray pa. Pastor, ayoko na po mag-church. No. Church pa. Choose faith because yung not giving up is an active choice. Be persistent. Kasi pag binasa mo rin ng Bible in Book of Corinthians, 1 Corinthians chapter 9 verse 24, tingnan ninyo, sabi dito, do you not know that in a race, so ang buhay natin, para itong race,
pwedeng marathon, pwedeng, sprint, di ba? Yung not giving up dito, marathon. Ano yung marathon? Yung, mayroon lang, hindi ka nagmamadali. Hindi ka nagmamadali, hindi to sprint. So, do you not know that in a race, all the runners run? Di ba? So, all the runners run, but only one gets. Hindi nangangahulugan isang tao lang ha. Sinasabi dito, only one gets. Kung sino lang yung nakarating doon sa finish line, yun yung makakakuha ng prize. So, ibig sabihin, everyone is a winner. Kung tayo po ay hindi nag-give up, nagpatuloy tayo hanggang makarating sa finish line. Kaya yung faithfulness natin has a future. Stay strong. But staying strong, not by our own power, but by the power of God. Sa Kanya tayo kumukuha ng lakas to every promise. Kasi yung ating pagpapagal po hindi masasayang. Diba? Hindi sinungaling ang Diyos. Hindi po masasayang yung ating pagpe-persevere. Anong sabi ng 1 Corinthians chapter 15 verse 58? Therefore, diba? My dear brothers and sisters, stand firm. Stay. Be still. Stand firm. Let nothing move you. Well, sa totoo lang talaga, yung mga frustrations, desperations natin, mga struggles and challenges, yan yung gusto tayong i-move. Pero pag binasa mo to, sabi dito, stand firm. Di ba? Kahit ano pang bagyo yung dumating, anong signal yan, stand firm. Let nothing move you. Always give yourselves fully to the work of the Lord. Because you know that your labor in the Lord is not in vain. Lahat ng pagpapagal natin, yung luha mo, hindi masasayang yan. Yung prayer mo, yung pagluhod mo, hindi masasayang yan. In God's time, you will reap your harvest if you do not give up. So, today, mga kapatid, if you are in the long journey between sowing and the reaping, I encourage you, do not quit before the harvest. Ako nga, I realize, habang patindi ng patindi yung challenge, ibig sabihin nun, malapit ka na sa finish line. Do you agree? Yung mga nanay, alam nila itong example na to. Di ba mga nanay? Pag kayo po ay nasa labor room, habang pasakit ng pasakit yung tiyan nyo, alam nyo malapit na kayo manganak. Tama? Ganon din daw yung challenge natin. Habang pahirap ng pahirap, ibig sabihin malapit ka na sa finish line. Sa mga nanay, habang pasakit ng pasakit, nagle-labor sila, pero maya-maya, pag nanganak sila, wala na lahat ng pain, pero hawak na nila yung promise. Amen? Hawak na nila yung baby. Yan. Yan. Katabi mo may anak mo, hindi. Diba? Ang cute-cute niya nung pinanganak mo eh. Nagang promise, no? Diba? Pero no, habang lumalaki, akala mo, baby, ibon pala, wait. Anak, lika rito, wait lang. Diba? Yan siya sabi nila, mga anak daw ngayon parang ibon eh, wait. Tapos pag may gusto, parang baka. Ano yun? Bakit baka, pastor? Ma, penging ito, ma. Pero totoo yon. Church, habang patindi ng patindi yung struggle mo, ibig sabihin niya, malapit ka na sa finish line. Kaya, don't give up before the harvest. Amen? Don't give up. Yan ang sign na malapit na. Malapit na. Ang problema kasi, sabi nga natin kanina, alam ng Panginoon ang greatest struggle natin, hindi naman yung battle. Ang greatest struggle is yung bumigay ka doon sa kalagitnaan. Hindi mo alam, malapit na. Isang step na lang pala, harvest na. Isang step na lang pala, finish line na. Kasi finish line is forged in faithfulness. When we say faithfulness, yung perseverance. Diba? Yung pagpapatuloy natin, yung katapatan natin. Amen? So anong gagawin natin? Church, ano ang alamin natin? Siyempre, ngayon, na-acknowledge na natin na meron talagang tiredness.
Meron naman talaga. Sabi ko nga po sa inyo, hindi naman dinidismiss ng Panginoon. The pain is real. Disappointments are real. Struggles are real. Pero anong gagawin natin? Church, tandaan nyo po, your story is not yet over. Tingnan mo yung paligid mo. The fact na ikaw ay humihinga pa. Church, stay in faith. Do not weary of doing good. Doing good means God is not finished with you. Kasi yung iba, ayoko na, surrender na ako, ayoko nang gumawa ng mabuti, nagsasawa na ako maging mabait. Talagang, wag naman brother, nasawa na tayo maging mabait. Wag naman sister. Diba? Kasi sabi ng Bible, wag tayong magsasawang gumawa ng mabuti. Okay? Kasi hindi pa finish sa atin si Lord. Kasi yun ang gustong ng devil na paniwalaan natin. Gusto niya paniwalaan natin, wala, it's over. Diba? Wala na, mag-give up ka na. Kaya nga sabi ko nga po sa inyo kanina, what do you think is the biggest lesson 2025 has taught you? Ano ba itinuro sa inyo ng 2025? Failure? Pero alam nyo, again, looking at the brighter side, sa kabila ng mga failures, ng mga mistakes, nga may nabasa ako, sabi niya ganon, your failure means at least you tried. Kasi hindi ka naman magpe-fail kung hindi mo sinubukan. Amen? Your failure means at least you tried. So try again. But this time, try with God. Subukan nyo naman si Lord ngayon. Kasi baka kaya ka nag-fail noon dahil sinubukan mo, hindi kasama si Lord. Because your effort combined with guidance of God multiplies results. Meron din akong meron na ito po, paki-flash nga ito, na nabasa ko lang ito. Thank you po, disclaimer, nabasa ko lang, gusto ko lang isama to, para magkaroon lang tayo ng reflection. Sabi dito, your effort combined with this guidance multiplies results you've tried before. Tama naman. Marami tayong mga sinubukan. Pero at least, we tried. Nabigo ka na, napagod ka na, at minsan parang ayaw mo nang magsimula ulit. Failure has a way of making you think na hanggang dito na lang ako. Hanggang dito ka na lang. Pero, maybe the issue was never your dream. Maybe it was the weight you were carrying alone. Yun ang problema eh. Anong sabi ng Bible? Cast your cares. Cast your burdens upon God because He cares. Ang problema, hindi tayo marunong mag-cast. Hindi, ipasa natin sa Panginoon lahat ng mga kabigatan natin. So, maybe the weight you were carrying alone, ikaw kasi, sinarili mo. Di ba? Ang sabi nga ng Panginoon, di ba? Come, all of you who are tired, and I will give you rest. So when you try on your own strength, you reach your limits fast. But when you try with God, you move with grace, not pressure. Na-experience nyo yun? Alam ko hindi ko naman talaga kaya to. So, Lord, binibigay ko sa iyo to. Kailangan ko lang manalangin, magtiwala, umasa, manampalataya, magpasalamat. So, ibigay ko sa Panginoon kasi definitely I'll reach my limits fast. But when you try with God, you move with grace, not pressure, with direction, not confusion, with peace, not fear. Even si Peter, you remember Peter? He tried fishing all night. Kung alam niyo yung story ni Peter, magdamag siyang ng isda. Sarili niyang lakas eh. Sarili niyang galing, sarili niyang strength. Siguro marahil, because Peter was a seasoned fisherman. So, alam niya lahat ng mga strategies, alam niya lahat ng mga principles. Di ba, magdamag siyang ng isda, pero wala siyang nahuli. Pero nung sinabi ni Jesus na, okay, sige, throw your net on the other side. Nung nag-obey siya, everything changed. One word from Jesus na-accomplish yung magdamag niyang hindi niya nagawa. Kasi nga, sinubukan niya na hindi kasama si Lord. Amen? So everything changed. Ano sabi sa Luke 5:5-6? Sabi ni Jesus, okay, Pedro,
itapon mo sa kabilang side yung net mo. Si Jesus was a carpenter and si Peter was a seasoned fisherman. Malaki pagkakaiba, di ba? Karpentero at saka mangingisda. Tapos yung mangingisda, sabi sa'yo, tapon mo yung net mo sa kabila. Sabi ni Peter, magdamag na nga ako ng isda, Lord. Kahit na, yung janitor piece, wala akong nahuli. Pero dahil sinabi mo, yun yung sinasabi natin, mga kapatid. Sabi dito, at your word, dahil sinabi mo, Lord, sige, itatapon ko yung net ko sa kabilang side. Alam nyo ba, from this story, halos ma-break yung net ni Peter dahil sa laki ng isda na mga huli niya. Ano yung lesson dito? The lesson is because he obeyed. He obeyed dun sa word ni Jesus. Kasi minsan, hindi yung plan ang kailangan mo, kundi yung new posture that says, Lord, lead me. Hindi ko to kaya mag-isa. So try again. But this time, with God. Yun ang problema natin. We tried many things, pero nasan si Lord? But this time, try with God. Let Him write the story, guide your steps, and rebuild what was broken. You're not starting from zero. Pag ikaw ay sumubok na muli, sabi mo sa katabi mo, subukan mo ulit. But this time, subukan mo kasama si Lord. Amen? And this time, you're not starting from zero. Actually, you're starting from experience, and you're starting kasama si Lord. And I'm telling you, success is guaranteed. Pagkasama mo si Lord, success is guaranteed. Kaya, church, I challenge you. One more step. Baka naiisip mo nang mag-give up Sa mga sandaling ito, tinitingnan ko yung mga mukha ninyo. Na? Tingnan mo yung mga nakatabi mo, mukha na bang mag-give up yan? Nandun na ba sila sa tipping point? Nandun na? Yan. Pangiti-ngiti lang yan, pero kung hindi nag-church ngayong umaga yan, malamang-lamang, bibigay na yan. Buti na lang, may word si Lord sa akin today. Tama? Amen? Muntik na. So, I challenge you this week, don't try to run in a marathon. Don't rush. Don't try to solve the entire journey today. Di ba? Your challenge is singular and simple. Take one more step of faithful obedience. One more step of kindness to that difficult person. Huwag ka munang bibigay. One more step, di ba, of kindness. Alam ko, napakahirap nitong tao na to. Please. Di ba? Itong tao na to, ang hirap mahalin kasi para siyang unlovable. But one more step. One more step of integrity. Di ba, baka, Pastor, gusto ko na talaga mag-resign. Konti na lang, baka naman. Di ba? One more step. May natatawa. Oy pag niyo ako sisihin pag hindi kayo nag-resign. Pero, pray kayo kay Lord. One more step of integrity. One more step of prayer for the impossible situation. Kasi tinitingnan mo, tagal na, Pastor One more step. One more step. Baka naman, yan na yung right time ng Panginoon. Pastor, hindi nangyari ngayon. Bukas ulit. May nakikita kayo sa tindahan na bukas pwede umutang. Di ba? Meron ganon. Pagbalik mo bukas, yung pa rin yung nakalagay. Sabi po kahapon, nabasa ko, bukas daw pwede umutang. Basahin mo ulit. Bukas ulit. The next day, bukas ulit. So, ano ibig sabihin lang nun? One more step. One more step pa ulit. One more step. One leap of step, one leap of faith, baka yun na yung hinihintay mo Diba? One more step of generosity. One more step of showing up where God has called you to be. Don't quit before the harvest. Amen? The more na nararamdaman mo na patindi yung struggle, yung challenge, ibig sabihin niya, malapit ka na sa finish line. Amen? Wow. Marahil po, you've been in the long journey, napakatagal na, Pastor. Ako din meron din akong ganyan, pero hindi ako nag-give up.
Kasi sabi ko kay Lord, Lord, kung kalooban mo, mangyayari to. Well, the result seems delayed, but the promise stands unshaken. Stay strong. Not on your strength, but in the strength of the one who promised. Ang nag-promise sa atin ay faithful. The right time is coming. Church, I declare by faith, the right time is coming. Kahit nga, iba ang sinasabi sa paligid mo. Because it's an active choice. Sino ang paniniwalaan mo? Yung nangyayari sa paligid mo o yung nangako sa'yo ang ating Panginoon? The right time is coming. Don't you dare quit. Diba? Ang biggest or greatest struggle natin is hindi yung pag-surrender. Ang greatest struggle natin is yung tayo ay mag-quit doon sa kalagitnaan. Amen? Kasi alam nyo ba bakit siya nagiging harder and harder yung challenge, yung struggle? Because the devil is fighting harder. Do you agree? The devil is fighting harder for you to believe na it's not working. Pero, the one who promised is faithful. Keep the faith. Diba? Keep fighting. Church, don't give up. Don't give up. Because at the right time, at just the right time, we will reap the harvest of blessing if we do not give up. I declare by faith. Sa bawat isa po sa atin dito. Gayon din po kayo sa mga nanonood ngayon. I declare in the name of Jesus, the name above all names, na kung saan lahat ng pangalan, lahat ng sitwasyon ay luluhod sa pangalan ni Jesus. I declare perseverance sa inyo. I know some of you, or maybe more, dumadaan kayo ngayon sa greatest challenge of your life. But I declare by faith that the Lord will continue to bless you the strength, not your own strength, but God's strength. God will bless you the spirit of perseverance. Matatapos mo itong 2025 na to strong. Church, hallelujah. Matatapos mo to. God is faithful. I know that. Alam ko. Sabi ko nga po sa inyo, I don't have different set of rules. Your Bible is my Bible. Your promise is my promise. Kagaya nyo rin po ako, kailangan akong to stay on the ground. To stand firm. Maniwala ako sa salita ng Diyos, hindi sa nangyayari sa paligid ko. Kasi alam ko yung nangako sa atin ay faithful. Amen. He is faithful. Kaya ano man ang itinuro sa iyo nitong 2025 na to, the biggest lesson, pero gawin mo pa ring lesson, yung word ni Lord. Meron kang right time. Bago tayo magtapos, sabihin mo sa katabi mo, merong right time si Lord sa iyo. And you will reap your harvest. You will reap your harvest of blessings. Basta wag kang magsusurrender. Amen. Wag kang magsusurrender. You know why? Kasi alam mo, ang anak ng Diyos, meron niyang tinatawag na never say die attitude. Amen. Never say die attitude yan. Anak tayo ng Diyos eh. Meron tayong greater is He that is in me, the Holy Spirit, na nanahan sa atin. Anumang spirit, espiritu ng karamdaman, espiritu ng disappointment, frustration, espiritu ng mga failures, greater pa rin ang spirit na nasa atin, the Holy Spirit. Amen. The conquering spirit, meron tayong conquering spirit. So tatapusin natin itong buwan na to, going to the next level. Baon-baon natin yung word ng Panginoon. Meron tayong right time sa Kanya. Who knows? Today could be that time. Tama ba? Baka yung hinihintay mo, ito na pala yung oras na yon. Di ba? Sabi ko nga, pag uwi mo mamaya sa bahay, meron ka ng message sa email mo, di ba? That you're hired. Wow, sina-apply mo, you're hired. Pag uwi mo mamaya sa bahay, naghihintay na yung Shopee delivery mo. Pero matagal mo na hinihintay yun eh. Matagal mo na hinihintay. Pero, wow,
Alam nyo, ang anak ng Diyos, kahit anong pinagdadaanan mo, we have the smile. Because we have the courage. Dahil alam natin, meron tayong Diyos greater. Di ba? There is none like Him. He is our God. He is our Father in heaven. Kailanman hindi niya tayo pababayaan. Maniwala po kayo sa akin. I've been in this walk, in this journey for so many years. Pero kailanman, sabi ni David, di ba? I was young, now I am old. Pero kailanman hindi ko nakita na ang anak ng Diyos ay pinabayaan. Wow. Kailanman hindi ka pababayaan ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka pababayaan ng Diyos. Mahal ka ng Panginoon. Amen? Tayo po tayo lahat. Meron po ba tayong natutunan? Amen. Tapikin mo yung katabi mo, sabi mo sa kanya, don't give up. Don't give up. Hallelujah.